Ang pangalan ko si Ben Aquino. Ito yung bayan ng Orion, probinsya ng lalawigan ng Bataan, Barangay Santa Elena. Dito sa komunidad namin sa Barangay Santa Elena, karamihan dito naghihikaos. Hindi nila kaya abutin yung presyo ng mga bilihin. Mula sa kuryente, madalas malagutan sa kamahalan. Madalas sumala sa pagkain sa kakulangan ng bigas at kamahalan. Kasi dito sa atin, dito sa Santa Elena, nandito lahat. Ito yung mga dambuhalang mga pabrika, pero hindi makapasok yung mga tiga rito dahil sinasabi nila, kontrolado pa rin kami ng mga kapitalista. Opo. Dito yung presyo ng bigas, pabago-bago, pero hindi siya bababa, tataas. Per kilo? Per kilo, pinakababa po sa amin, 65. 65 per kilo. 65 po, ang pinakamababa? Okay. So, yung 1 kilo na yan, kasya ba sa isang araw yan? Hindi ko kasi yan. Mas lalo na yung pamilya ay 5 anak. 6 anak, 6, hindi ho magkakasya yan. Kaya ang ginagawa nila ng mga residente rito, pinagtsatsaga nila para magkasya. Ginagawa nila lugaw. So karamihan dito ay pinagkakasya rin yon. Pero madalas dito, sumasala sa oras. Nagpamahagi ko dito ng bigas. Nung kuwan ay halos hindi makain dahil matigas. Parang bato. Bababad mo pa sa tubig. Mabaho. Kaya yun, nauwi yun. Hindi naman masisila ng tao dito, pero yun talaga hindi makain. Ibig sabihin no, kahit aso, baka hindi kainin yung pinamigay? Nakakain no, paunti-unti. Oo. Okay. Kamusta naman ang presyo ng kuryente dito? Kanina, binanggit nyo, marami rito ang siguro baka umaasa sa 5-6 para wag lang maputulan ng kuryente. Totoo yun. Dahil dito, ang kuryente dito, pag hindi ka nakakuan, katulad dito, yung mga bahay dito, isang buwan lang putol. Pero mahigpit ang pagpapatupad nila sa kuan. Pero sa paniningil, napakabilis nila. Una, wag ka lang sinasabi nilang cooperative ito, hindi. Kontrolado pa rin na naghaharing uri at nagsasamantala sa lipunan nito. So, ang tubig ba rito, naiinom nyo galing sa gripo? Meron na iniinom, meron hindi. Kasi yung iba, talaga wala ng pagkukunan. At napipilitan silang manguha kasi sa mamatay sila sa uhaw. So, sa sinasabi nyo na ang bigas, tubig at kuryente ay mga basic human rights yan, no? Natin. So, ano po ang inyong panawagan sa ating pamahalaan? Panawagan ko sa ating pamahalaan, mas lalo na ko ay BBM, ay nabudol din ako, isa ako sa nabudol. Buhat nang malabas si BBM, nagligwa ka na yung mga korupsyon, kriminalidad, droga, at pagsasamantala dito sa mahirap. Tanong nyo, bakit? Marami tayong mga isyo. Ang nakikinabang lang, yung mga naghaharing urit, nagsasamantala dito sa lipunan. Una, yung PCSO, PhilHealth, puro korupsyon yan eh. Puro korupsyon yan. Tapos dito sa Malacanang, nandiyan yung mga talagang mga dambuhala. Si Ochoa, marami. Hanggat nariyan nakaposisyon yung Pangulo na yan, ako panawagan ko, bumaba na siya at nang hindi na mahirapan ng isang bayan ng Pilipino. Yun ang panawagan ko. Ano naman panawagan natin sa mga senador at kongresista? Ayan, magandang tanong yan. Yung sa Congress, nandiyan yung pinakapuno at nagsasamantala dito sa People's Initiative. Gusto nila ma-permis sila sa kanilang posisyon, ma-permis sila sa pagnanakaw sa ating pamahalaan. Ubus na ang yaman ng Pilipinas sa kakurakot nila. Ilang bilyon yung kinurakot nila. Tapos yun talagang matino na mamahala sa ating pamahalaan, tinatanggal nila. Tinatanggal nila. Tapos, yung sinasabi mong yung sa Congress, nandyan lahat yung mga magnanakaw, mga buaya. Ako diretsahan. Sige. Si Martin Romualdez, number 1 yan. Number 1 yan. Andyan yung mga tuta niyan. Kahit magkakaroon lang akong pagkakataon magsalita doon, talagang kakanayin ko eh. Katulad sana ako na araw, binabawalan ako na anak ko. Kasi katulad ng banggit ko sa inyo kanina,
tumatayo ako dito sa lalawigan ng Bataan. Tumatayo din ako sa Cavite. Dahil ako po ay dating NGO. Kaya marami akong nararating na bayan para imulat na mag-organize. Pero dito sa panawagan na ito, pinakamaganda na bumaba na lasya. Na hindi tayo mahirapan. Naglipa na yung korasyon. Naglipa na kriminalidad, droga. Yung droga na huli na palabas lalo na yun. Pero wala tayong makita. Saan punta? Bilyon. Anong panawagan nyo sa mga kababayan natin para kumilos at panawagan ko sa sambayan ng Pilipino, magkaisa po tayo. Huwag tayong matakot. Ang takot ay nasa utak yan, pero wala sa puso yan. Kung ang mababayang Pilipino ay magkakaisa, kaya natin pababain yan. Kaya natin ialis yan sa tuktok ng kawalang hayaan nila. Yan lang, magkaisa lang tayo. Kahit na hindi dito sa Thailand, sa buong Pilipinas. Sure. Ako nga, kung pwede nga lang, yung maisog na yun, type na type ko yan eh. Kasi binubuhas nila yung sama ng loob nila. Binubuhas nila kung paano tayo pagsamantalaan ng mga naghaharing ulit, nagsasamantala sa ating lipunan. Ako tatanungin nyo, hindi ko na kailangan hintay pa matapos. Dahil pagka hinintay natin yan, matagal maghihirap tayo mga Pilipino. Sila, maraming mga pera yan. Oras na magkaroon problema, tatakbo na, lalabas na ng Pilipinas yan. Magtatago na yan. Pero marami pa rin naniniwala sa kakayanan ng Pangulo. Maraming naniniwala doon sa mga buhaya. Sa mga buhaya nakikilabang kay Pangulo. Pero tayo mga Pilipino dito, hindi tayo pansin yan. Saan ka nakakita? Congressman, pagbibigay ng ayuda. Ang trabaho lang nila, gumawa ng batas. Hindi magbigay ng ayuda. Ibig sabihin, political motive ang yan. Oo. Mga trulayan. Tapos si BBM. Saan ka nakakita yung Pangulo na bibigay din ng ayuda sa Mindanao? Sinusuyo nila. Sinusuyo nila. Dito sa lalawigan ng Bataan, tahimik lang ito. Pero pagka nagising to, aalsa ito.